Olivia's POV. Bago pa lumapat ang mga labi ni Gabriel sa aking labi, ay agad nang nawala ang tama ng alak sa akin. Inuntog ko na malakas ang aking noo sa noon nito at mabilis akong bumangon mula sa pagkakadagan sa katawan nito. Hindi pa ako tuluyang nakakalabas sa kwarto nito nang bigla ko mapakunat ang noo. Weird yata na hindi man lang nag-react si Gabriel sa ginawa ko. Sa ugali nito, ay tiyak na nakatanggap na ako ngayon ng hindi magagandang salita. Ngunit ngayon ay tila tahimik yata to. Nilingon ko siya para makita ko anong ginagawa niya. Bigla akong kinabahan nang makita kong nakapikit ang mga mata nito habang walang katinag-tinag si higaan na para bang hindi na to humihinga. What the? Napaslang ko ba siya dahil lang sa simpleng untog sa noo? Bulong ko sa aking sarili. Agad akong lumapit kay Gabriel at dinama ang leeg nito habang itinapat ko naman ang aking tenga sa tapat ng puso nito. Nakahinga ko na maayos nang marinig kong tumitibok pa naman ang puso nito. Mukhang nakatulog lang siguro dahil sa ginawa ko at dahil na rin siguro sa kalasingan. Ako mang aalis na ako nang bigla na lamang yumakap ang isang kamay ni Gabriel sa aking balikat at humaplos pababa sa aking likuran. Kahit natutulog to, ay babaero pa rin. Maya-maya inayos ko ng aking sarili at hinarap ang natutulog na binata bago tuluyang lumabas sa silid nito. Pagkatapos ko sa silid, ay kinuha ko sa itim na lagayan ng isang maliit na chip. Ito ay tracking device na nakakonekta sa isang telepono. Ilalagay ko to sa likuran ng relo ni Gabriel para kapag natakasan niya ako, ay malalaman ko agad kung saan to. Bitbit ang dalawang maliit na tools at cellphone ay muli akong bumalik sa silid ni Gabriel. Masarap pa rin ang tulog nito. Perfect time para maisakatuparan kong paglalagay ng tracking device sa relo nito. Ilang minuto lang ay maayos ko tong inilagay. Nakangiti akong lumabas ang silid ng binata. Kinabukasan, pagkagising ko, ay agad kong tiningnan ang phone ko. Napangiti ako na makita kong hindi pa rin gumagalaw ang location ng tracking device at ibig sabihin, ay nasa loob pa rin ng silid nito si Gabriel. Mabilis akong bumangon at naligo. Nang makalabas na banyo, ay muli kong tiningnan ang cellphone ko. Gumalaw na ang tracking device, ngunit malapit lang. Ibig sabihin ay naroon pa rin sa loob ng bahay ang magaling na lalaki. Pagkatapos ko magbihis ay lumabas na ako ng silid at nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape. Sa kusina ko naabutan si Gabriel na nagkakape rin at halatang kagigising lamang. Magulo pa ang buhok nito at kusot ang damit. Ngunit kahit bagong gising pa lamang ito, ay hindi ko may pagkakailang gwapo pa rin to. No wonder na pinagkakaguluhan to ng maraming kababaihan kahit na alam nila ang pagiging matinik nito sa babae. Dahil sa pisikal na anyo nito at syempre sa wallet ito makapal, ani ako sa sarili habang nakatingin sa binatang nakukunot ang noo. Marahil ay nagtataka to kung bakit ako nakatitig rito. Bakit ganyan ka makatitig? Nagwagwapuhan ka ba sa akin o? Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka immune sa taglay kong kagisigan. Nakangising sambit ni Gabriel sa akin. Umagang-umaga ay nag-uumapo ang hangin nito sa katawan. Kaya kita tinititigan ay dahil iniisip ko kung naghilamos ka ba ng muka at nagbumog bago ka lumabas sa kwarto mo bago ka humigop ng kape. Kahit magsuklay ng buhok, hindi mo nagawa. Mukha tuloy pugad ng ibon at kinahig ang buhok mo. Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Bago ako naglakad papunta sa lamesa para magtimpla ng sarili kong kape, naniningkit naman ang mga mata ni Gabriel sa sinabi ko. At pagkatapos ay inirapan ko ang dalawang maid na nasa kusina at hindi napigilan mapahigik-hik nang marinig ng mga to ang sinabi ko sa binata. Anong tinatawa-tawa niyo dyan? Galit na sita nito sa dalawang maid. Wala po. Nagpipigil ng ngiti na magkapanabay na sagot ng dalawang maid. Nagmamadaling naglakad ang dalawa palabas ng kusina para siguro pakawalan ng pinipigil nilang tawa. Ngunit biglang bumalik ang isang katulong at muling kinausap ang binata. Nasa ibang bansa nga pala ang daddy mo, Sir Gabriel. Bago po umalis si Senator, ay nagbilin siya sa akin na sabihin sa'yo na wag ka raw po magpasaway kay Olivia. Kapag nagpasaway ka raw po, ay pwede ka raw pong paluin ni Olivia sa pang-upo. Ani to kay Gabriel
Pagkatapos ay natatawang maglakad to palayo sa amo na lalong naningkit ang mga mata. Ano akala niya sa akin? Bata na pwedeng paluin kapag nagpasaway? Umuusok ang ilong ni sambit ni Gabriel. Napailing na lamang ako habang natatawa sa sinabi ng katulong. May basbas ako mula kay Senator. Kaya kapag gumawa ng kalokohan si Gabriel, ay maaari ko tong parusahan. May lakad ba tayo ngayon, sir? Tanong ko rito matapos ko makapagtimpla ng kape. Wala. Pasigaw nitong sagot sa akin, sabay tayo sa kinauupuan. Ngayong wala rito si Daddy, pwede ka nang umalis bilang bodyguard ko, Olivia. Bumalik ka na lang kapag nakauwi na si Daddy. Utos nito sa akin, bago naglakad palabas sa kusina bit-bit ang kape nito. Agad ko tong sinundan. Hindi ikaw nagpapasahod sa akin, Mr. Villatore. Ang daddy mo ang nagpapasahod sa akin, kaya siya lamang susundin ko. Kapag sinabi niyang umalis na ako bilang bodyguard mo, ay ora-orada akong aalis. Huminto si Gabriel sa paglalakad at madilim ang mukha na hinarap ako. Bakit bang hirap mong pakiusapan? Kahit na hindi mo ako bantayan, hindi pa rin mababawasan ang sweldo mo ngayong buwan. Napaismid ako sa sinabi nito. Iniisip itong pera lang ang dahilan kung bakit ayaw kong sundin ang pinag-uutos niya sa akin. Sorry, Mr. Villatore, pero hindi ako tumatanggap ng libreng pera. At uulitin ko sa iyo, ang sinabi ko una pa lang. Hindi ko kagustuhan na maging bodyguard ng isang playboy na katulad mo. Wala akong choice, dahil utos sa akin to ng superior. Gets mo? Kumuyom ang kamao nito, na tila mauubusan na to ng pasensya sa kanya. Bakit bang hirap mong tanggalin, Olivia? Ikaw lang yata ang dumi sa mahirap ipagpag. Nito sa akin, dumi na mahirap ipagpag. Ang kapal ng mukha nito para sabihing isa akong dumi. Mr. Villatore, kung ang tingin mo sa akin ay dumi na mahirap ipagpag, ang tingin ko naman sa'yo ay isang latak sa lipunan na dapat mawala. Maanghang na sabi ko rito. Ang magaling na lalaki ang naunang mang-insulto at ibinabalik ko lamang ang ginawa nitong pang-insulto at pamamaliit sa akin. Sa katotoo naman ang sinabi ko sa kanya, latak siya ng lipunan dahil isa siyang playboy. Pinaglalaroan lamang niya ang babae at kapag nagsawa na, ay basta na lamang itatapon na parang walang halagang laruan. How dare you to say that on me? Bulyaw nito sa akin. Isa ka lang tauhan na pinapasahod ng aking ama. Kaya wala kang karapatan na pagsaltaan ako ng ganyan. Nito. At ikaw, may karapatan ka bang pagsaltaan ako ng mga salitang hindi maganda, Mr. Villatore? Balik tanong ko rito habang nagpipigil ng aking galit. Dapat kong pigilan ng aking emosyon at baka kung ano pang magawa ko rito. At alam mo ba, Mr. Villatore? Dahil sa pagiging playboy mo, at baka isa, dalawa o higit pang babaeng nasa likuran ng pagtatangka sa buhay mo. Gusto ko nilang paghikantihan sa ginawa mong paglalaro sa damdamin nila. Ani ako rito. Hindi mo ako kilala, kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, Olivia. Madiin pa ring sambit nito sa akin. Akmang sasagutin ko pa to, nang biglang dumating si Ivy na halatang kagigising lang din. Ano ba yan, Kuya Gabriel? Umagang-umaga inaaway mong bodyguard mo. Ano bang problema ng dalawa? Tanong ni Ivy habang nagpapalipat-lipat sa aming dalawa ang tingin nito. Kung may lakad ka, sabihan mo lang ako. Seryoso ang mukha na sabi ko rito. Sunod kong hinarap si Ivy at bahagyang tinanguhan bago ko umalis sa harapan ni Gabriel na namumula ang mukha sa galit. Sa kabilang banda, OMG! Hindi ko napigilan ang mapumura ng mahina habang bumangon ako sa kama. Hindi ko sinasadyang makatulog. Late na ako natulog kagabi kaya inantok ako kanina pagpasok ko sa silid ko. Agad kong hinagilap ang aking cellphone para alamin kung umalis ba si Gabriel. Nakahinga ako na maayos na makita kong nasa loob pa rin to ng bahay. Mabuti na lang at hindi ito umalis. Kung nagkataong umalis to at may masamang nangyari rito, ay tiyak na ako masisisi dahil hindi ko ginampanan ng mabuting aking trabaho. Inayos ko muna ang aking sarili bago ako lumabas ng silid ko. Kumakalam na rin kasi sikmura ko dahil kape lang naman ang laman ng tiyan ko mula kaninang umaga. Kaya agad na akong dumiretso sa kusina para maghanap ng makakain.
Nagugutom ka na ba, Olivia? Nakapagluto na ako ng tanghalian. Nakangiting tanong sa akin ng maid na si Sonia. Medyo nagugutom na nga ako eh. Si Mr. Villatore, kumain na ba? Biglang nalukot ang mukha ni Sonia, kaya nagtaka ko kung bakit ganitong ekspresyon nito. Na tila ba may hindi ito nagustuhan. Nasa swimming pool si Sir at may kasamang babae na sobrang arte. Masyadong demanding. Nagpaluto ng sarili niyang pagkain tapos ang daming request. Hay nako, nakaka-hybrid ng babaeng yon. Ayoko ang pagsilbihan. Pero wala akong choice kasi kailangan kong dalhin sa kanila itong pinaluto nitong pananghalian nila ni Sir. Himutok ni Sonia na sobrang inisiyata sa kung sino mang babaeng kasama ni Gabriel ay hindi napigilan ang maglabas ng sama ng loob. Ako na lang magdadala nitong tanghalian nila. Pagbobolontaryo ko rito. Sigurado ka, Olivia? Baka pagtripan ka ng babaeng yon, lalo pa at mas maganda ka kaysa sa kanya. Tiyak na pagsasalosan ka nun. Nag-aalala ang boses na sabi nito. Don't worry, Sonia. Akong bahala sa sarili ko. Hindi ko na hinintay ang sagot nito at kinuha ko ng isang tray na puno ng pagkain at naglakad na ako palabas ng bahay para ihatid ang pananghalian nila ni Gabriel at ng babaeng bisita nito. Hindi pa ako nakakalapit sa kanila ay dinig ko na ang maharot na hagik-gik ng babaeng kasama ng binata na para bang kinikilit ito. Nakita ko naghaharutan sila sa tubig, ngunit nagkunwari akong hindi sila nakita. Tuloy-tuloy lamang ako naglalakad papunta sa maliit na mesang nasa tabi ng pool at inilapag ang dalawang tray. Saka pa lamang ako napansin ng dalawa nang tumunog ang paglalagay ko ng tray sa mesa. Bakit ikaw nagdala niyan? Nasaan si Sonia? Nakakunot ang noo na tanong sa akin ni Gabriel. Hindi ko na ito nagawang sagutin dahil lumingon sa akin ang babaeng kasama nito na agad naningkit ang mga mata nang makita at mamukaan ako. Tiyak na aawayin niya ako? Ay nako, katatapos ko pa nga lang makipagsagutan kanina kay Gabriel. Kayo naman ay mapapalaban ako muli sa girlfriend nito. Saglit ko lang tinapunan ng tingin ang babaeng kasama ni Gabriel na naliligo sa pool. Natatandaan ko tong babaeng nakabangga sa kotse ko noong unang beses na nagkita kami ng binata. Hindi maganda ang paghaharap namin ng babaeng to, kaya natitiyak ko na hindi nito palalagpasin ang sandaling to na makaganti sa akin. Anong ginagawa rito ng babaeng yan? Narinig kong tanong ng babae kay Gabriel. She's my bodyguard. Mabilis namang tugon ng binata. Ano? Isa lang pala siyang bodyguard. Tapos kumakaasta ay para may-ari ng PNP? Nang iinsultong sabi nito, hindi ko nilang pinansin ang sinabi ng babae at nagkunwari na lang akong walang narinig. Ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa kong paglilipat ng mga pagkain niya sa tray papunta sa mesa. Come on, Shirley. Nagpunta ka rito para samahan ako maligo at hindi para mang-away ng isang bodyguard. Anang binata sa babae na Shirley pala ang pangalan. No! Hindi ako makakapayag na hindi mailagay sa kanyang lugar ang babaeng yan. Ani pa nito, minadali ko ang paglilipat ng mga pagkain para makaalis ako agad at makabalik sa loob ng bahay. Nang matapos na ako sa ginagawa, ay agad na akong tumalikod para umalis. Ngunit pagharap ko ay nasa harapan ko na pala si Shirley na halos hindi na magawang maitagong kakapirangkot nitong suot ang mga dapat na itago ng katawan nito. Shirley, bumalik ka rito. Mariing utos ni Gabriel sa babae. Sandali lang, sweetheart. Tuturuan ko lang ng leksyon ang babaeng to. Nakangising sagot ni Shirley sa binata. Kitang-kita ko kung paano tumaas ang sulok ng mga labi ni Gabriel at pumorma ng isang ngiti na pilit itong tinatago. Tila ina-expect nito na makakakita to ng magandang palabas. At alam ko na sinasadya na itong gawin para kusa ako mag-resign sa trabaho ko. Hay nako, mukhang hindi magandang matiwasay ang pagtatrabaho ko bilang bodyguard niya. Ngunit kung inaakala nito na aalis ako dito dahil sa mga pinagagagawa nito, ay nagkakamali siya. Dahil kahit labag sa loob kong trabahong bantayan siya, ay dedicated pa rin ako dahil tinanggap kong trabahong to. At walang makakapagpaalis sa akin kundi ang ama lamang ni Gabriel na siyang nag-hard sa akin. Kung ako sa'yo, babalik na lang ako sa tubig at magpapakaligaya sa piling ng playboy mong boyfriend kaysa pag-aksayahan mo ng oras ng ibang tao.
Malamig na tura na sabit ko kay Shirley. Ang yabang mo magsalita? And really hate it when you use that kind of tone. Isang bodyguard ka lang pala. Pero kung makaasta ka, akala mo kung sino ka na. Inis ang boses sa sagot naman niya sa akin. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Tila baliwalang sagot ko rito at agad ko na siyang tinalikuran. Ngunit hindi ko na nagawang makahakbang palayo rito dahil bigla na lamang nitong hinila ang mahigpit kong buhok. Sa tingin mo, hahayaan kitang umalis nang hindi man lang kita matuturuan ng leksyon? Dapat matutunan mo lugar kung saan ka nababagay. Hindi mo ko dapat tininato ng ganun sa unang beses natin na nagkaharap nang hindi na dumating ng sandaling to. Nakangising wika sa akin ni Shirley. Akala yata nito ay magpapabulir ako rito porket bodyguard lamang ako. Ngunit nagkamali siya. Because no one can bully me. Bitawan mong buhok ko, Shirley. Kalmadong bigkas ko rito. Kahit ang totoo, ay pinipigilan ko lang aking sarili na huwag sakali ng babaeng kaharap ko. Bakit? Masakit ba? Nakangisi pa ring wika ni Shirley at mas lalong hinila ang buhok ko. Doon na ako hindi nakatiis. Mariin kong hinawakan ang braso nito at iniikot ko na malakas. Napasigaw si Shirley at nabitawan ng aking buhok na maramdaman ko ang sobrang sakit. Walang hiya kang babae ka? Malakas itong mura sa mga yak-iyak na boses. Bitawan mo siya, Olivia! Sigaw ni Gabriel, mukhang aahon sa pool. As you wish, boss. Nakangising sagot ko rito, pagkatapos ay malakas kong sinipa sa tiyan si Shirley. Napatilito nang tumilapon pabalik sa tubig at bumagsak sa binata na hindi pa tuluyang nakakalapit sa gilid ng pool. Next time, learn to discipline your girl, boss. Para naman hindi siya magmukhang baliw. Nabasa na lamang nangihilan ng buhok na walang dahilan. Walang hiya kang babae ka. Sasabihin ko kay Tito Greg na tanggalin ka niya sa trabaho. Nag-aapoy sa galit ang mga matang sigaw sa akin ni Shirley. Thank you in advance. Nang aasar niya sagot ko naman kay Shirley na pulang-pula ang mukha sa galit. At talagang sobrang magpapasalamat ako rito kapag nakumbinsi nito si Sir Greg na alisin ako bilang bodyguard ng anak nitong playboy. Pagkatapos kong tapunan na ng iinis ng ngisi ang babae, ay agad na akong tumalikod. Sinisira lamang na 2 tong araw ko. Mas mabuting magkulong na lamang ako sa silid ko. Dahil tiyak namang hindi aalis ng bahay ang binata dahil nandito ang nobya nito. Saan ka pupunta, Olivia? Bodyguard kita. Kaya hindi ba dapat naroon ka kung nasaan man ako? Paano na lamang kung bigla may pumasok na assassin dito at bigla na lamang kung pasangin habang naliligo? Ani Gabriel na napatitigil sa aking paglalakad, sabay lingon rito. Sa dami ng mga gwardiya sa loob at labas ng mansyon, ay imposible may makapasok na assassin, Mr. Villatore. Maliban na lang kung ang babaeng kayakap mo ngayon ay isang assassin. Aniya ko rito habang nakataas ang kilay. At huwag kang mag-alala dahil kapag may granada na itinapon sa iyo mula sa labas ng pader, ay agad akong lilipad papunta rito at sasaluhin ko ng granada para sa iyo. Dugtong ko pa sa namimiloso pong tono. Walang nagawa si Gabriel, kundi ang mapatiimbagang habang madilim ang anyo nang tinalikuran ko na sila at nagtuloy-tuloy na ako papasok sa kabahayan. Sa halip na kumain, ay tumuloy na lamang ako sa silid ko. Biglang nawala ang gutom ko at wala na rin akong ganang kumain. Effective na pang-diet si na Gabriel at Shirley. Inabala ko na lang sarili ko sa panonood ng movie sa cellphone ko. Halos kalahating oras pa nga lang ko nakakapasok sa silid ko nang biglang may kumatok sa pintuan. Agad akong tumayo at pinagbuksan ang tao sa labas. Yes, Doreen? Tanong ko sa isa sa mga katulong. Pinapatawag ka ni Sir Gabriel sa silid niya, Olivia. Ngayon na raw mismo. Anito sa akin. Marahan akong napabuntong hininga. Ano na naman kayang kalokohan ang naiisip gawin ng Gabriel na to? Pagpasok ko sa loob ng silid ni Gabriel, ay nakita ko tong nakasuot na maikling short habang nakadapa sa ibabaw ng kama nito at nakapikit ang mga mata. Napaismid ako na makita kong wala sa kwarto nito si Shirley. Mukhang nabadrip sa akin ang girlfriend nito, kaya umuwi na maaga. Ano kailangan mo sa akin, Mr. Villatore? Agad kong tanong rito
Multo ka ba? At bigla-bigla ka na lamang dumarating na walang paramdam? Gulat na tanong ng binata na biglang napamulat ng mga mata. Inirapan ko to bago sumagot. Natural na hindi mo ako nakita at naramdaman ang pagpasok ko dahil nakapikit ka't natutulog. I'm not sleeping, Olivia. Ang sabihin mo, para ka magnanako na magaan ng mga paa. Hindi naman yata pulis ang trabaho mo kundi akyat bahay. Nakangising panunodyo sa akin ng binata. Ano bang kailangan mo? At ipinatawag mo ako? Tanong ko na lang, sa halip na patulan ang sinabi nito. Ang boring mo talaga, Olivia. Hindi ka ba marunong sumakay sa biro? Anyway, imasahe mo nga ako. Nabugbog yata ang katawan ko kanina dahil sa pagbagsak sa akin ni Shirley. Utos nito, habang tinapik-tapik ang gilid ng kama nito para doon ako maupo. Hindi ako masahista, Mr. Villatore. Dapat hindi mo muna hinayaang umalis ang girlfriend mo para siyang pinagmasahe mo sa katawan mo. Total, siya naman ang bumagsak sa katawan mo at hindi ako. Ikaw ang gusto ko magmasahe sa akin at hindi si Shirley. At sino bang dahilan kung bakit bumagsak sa akin na babaeng yon? Kung hindi mo pa naman pinaandar ang pagiging Cynthia Loster mo, ay hindi sana ako nga nagpapamasahe sa'yo. Reklamo nito. Opo sir, heto na't mamasahihin na kita. Inis kong sagot. Mabigat ang loob na lumapit ako rito at umupo sa bahagi ng kama. Wala nang salita at idinantay kong aking mga kamay sa likuran nito at inumpisahan siya masahihin. Habang minamasahe kong likuran ni Gabriel, ay hindi ko napigilan ang suriin at pag-aralan ng likuran nito. At in fairness, malapad ang mga balikat nito at hindi puro taba lamang ang katawan. Makinis ang balat nito at tila ba gustong mahiya ng aking balat. Iba talaga kapag mayayaman na walang ginagawa dahil masyado makinis ang balat nito. Bumaba ang aking mga mata sa pang-ibabang likuran nito at hindi ko napigilan ang mapangiti nang makitang magandang hulma ng pang-upo nito. Parang ang sarap manggigilan. Pilyang sabi ko sa aking isip. Tila may sariling isip ang aking mga kamay na gumapang pababa sa may bahagi pang pang-upo. Hey, bakit ang tahimik mo? Baka pinagpapantasyahan mo na likuran ko ha, Olivia? Ani Gabriel, na biglang nagpagising sa tila sinasapian kong diwa. Pakiramdam ko ay biglang namula ang buong mukha ko dahil nahulaan nitong iniisip ko. Nakaramdam ako ng pagkapahiya kahit na hindi naman ito alam na totoong sinabi nito. At para mapagtakpan ko ang kahiyang nararamdaman ko, ay bigla kong diniinan ng bahagyang pamasahe sa likuran ni Gabriel. Aray! Ano ba yung kamay mo? Bakit ganyan? Kamay pa ba yan o bakal? Hindi napigilang reklamo nito na makaramdam ng sakit. Sa ganitong kamay ko kung ayaw mong masaktan, huwag ka na magpamasahe sa akin kahit na kailan. Nakairap na sagot ko rito kahit na hindi naman niya ako nakikita. Laking gulat ko ay biglang tumihaya si Gabriel at tinitigan ako na mariin. Nagkaroon ka na ba ng boyfriend, Olivia? Naranasan mo na bang mahalikan? Biglang tanong nito habang nakatitig sa akin ng seryoso. Napatitig din ako sa mukha nito na tila ba may mahikang humihigop sa aking mga mata para wag kong ialis ang sa kanya ang muka. Umangat ang kanang kamay nito at marahang hinaplos ang aking kaliwang pisngi habang nakatutok ang mga mata sa aking mga labi. Lumipat ang kamay nito sa aking batok at dahan-dahang hinila pababa sa mukha nito. Alam ko kung ano binabalak nitong gawin sa akin. Hahalikan niya ako. Ngunit bago pa man nangyaring inaasahan ni Gabriel, ay mabilis nang bumalik ang aking lohika sa tamang pag-iisip. Bago tuluyang magtagpo ang aming mga labi, ay tumama na sa sikmura nitong aking kamao. Napaigik to at nabitawan ng aking batok na makaramdam to ng sakit. Sa tingin mo ba, magpapadala ko sa pangaakit mo sa akin, Mr. Villatore? Nagkakamali ka. Kung iniisip mo na katulad ako ng mga babaeng naghuhumaling sa'yo, na isang haplos lang, ay bumibigay na kaagad. Ani ako rito, matapos kong tumayo at lumayo sa tabi nito. Damn woman, babae ka ba talaga o lalaki? At nagpapanggap lamang na babae para maging bodyguard ko?
Bakit ang lakas mo manuntok? Kandagniwing wika ni Gabriel habang nakabaluktot at nahawak ang mga kamay nang nasaktan ng sikmura. Sa susunod na ulitin mo pang ginawa mo, hindi lang yan ang matitikman mo mula sa akin. Banta ko rito bago walang paalam na lumabas sa kwarto nito. Sa tingin mo ba, natatakot ako sa banta mo? Tingnan lang natin kung hindi ka bumigay sa akin, Olivia. Pero kung hindi mo talaga gusto ang ginawa ko, umalis ka na sa pagiging bodyguard ko. Narinig ko pang sigaw ni Gabriel bago ako tuluyang nakalayo sa silid nito. Agad akong dumiretso sa silid ko at inilak ang pintuan. Napabuga ko ng malakas na hininga pagkapasok ko sa silid ko. Para ba ngayon lang ko nakahinga na maayos? Hindi ko na malaya na pinipigil ko palang aking paghinga habang nasa loob ng silid ni Gabriel. At sobrang bilis ng pagtibok ng aking puso at hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil ba to sa muntik na ako mahalikan ng binata? No, hindi ako dapat magpadala sa pangaakit nito. Hindi ako mahuhulog sa isang lalaking katulad ni Gabriel na babaero. Hindi na ulit ako magmamahal ng lalaking playboy, gaya ng ex-boyfriend ko.